Kaya nga po sabi ko sa inyo, ipasa nyo po yung link sa inyo pong mga prospect, sa inyong mga members. Especially kung ang inyong mga members po ay first time sa ganitong business, no? And also, syempre, kung meron kayong mga leaders or members po na gusto nyo maging successful din, kasi remember, ang marketing plan natin sa Socialite Gold Gen, once na naging successful yung inyong mga downline, I'm sure po kayo din as upline ay magiging successful. Kasi the more na napupromote yung inyong mga downline, kayo din po ay napupromote. At the more na kumikita yung downline ninyo, kayo din po ay kikita, of course. Tama? So, sige po, baka may time pa, inyo pong pasahan. Invite nyo na lahat ng inyo pong mga downlines, especially yung mga members na po. Okay? So, by the way, maraming salamat sa time na binigay nyo po. Start tayo sa ating training. Ang training po natin ngayon, gabing ito, ay, ayan po yung title, kita naman, di ba? The Power of Focus. Ayan. The Power of Focus. Bakit kaya ito yung topic po natin ngayon? Okay? So lahat ng naging successful sa ganitong business, sabi ko nga kanina, kagaya ng binanggit ko po kanina, na po, majority ng mga naging successful po sa ganitong negosyo, okay, sa ganitong business po, ang kanilang in-apply po ay ito pong training natin na to. Okay? Wala akong nakita naging successful na hindi in-apply to. Okay? Kaya kung kayo po ay gusto maging successful sa ating negosyo, I suggest, kayo po ay talagang bigay niyo po yung time ninyo ngayon para pakinggan po yung business, yung ating pong training ngayong gabi. Okay? So ang title, The Power of Focus. Ano ba yung power ng focus na to? Sabi diyan, the power of focus, ang pinaka ang tawag dito, pinaka-reason, okay? Bakit ito yung pinili natin, no? Sabi diyan, focus is one of the most powerful keys to success in network marketing. Marahil ikaw ay napakagaling mag-speak, magaling mag-explain, no po? Marahil ikaw ay, tawag ito, marahil ikaw ay nasa'yo na lahat, no? Kaya mong magsalita sa harapan ng kagaya ng ginagawa natin ngayon, pero ang sabi dito, yung pinakasusi para maging successful sa ganitong negosyo po ay ano daw po? Focus. No po? Kasi pag hindi ka focus, wala ka matatapos kahit sa school. Di ba? Sa school, pag hindi ka nag-focus sa pag-aaral mo, wala ka ring matatapos. Walang naging magaling na engineer, na doktor na hindi nag-focus, no po, sa career na inaabot po niya. The same with network marketing. Okay? Walang pinagkaiba dahil sa negosyo po tayo. Tama po ba? So sabi dyan, many people join the industry but only a few achieve great success because only a few truly stay focused on the process. Marami kang kakilala pag tinanong mo yung kapitbahay mo, tatay mo, nanay mo, kapitbahay mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ka-office mate mo, tinanong mo kung familiar na siya sa network marketing. Yes, sasabihin niya, nag-join ako dyan. Minsan, nasasabihin lang ako, sumali na ako sa network marketing. Pero bakit ang daming sumali sa network marketing po, pero iilan lang yung naging successful? Na po? Ano yung reason? Ang reason po ay itong topic natin na ito. Ano pa sabi? In network marketing, success is not about the talent. Kahit napakagaling mo, kahit na ikaw ay professional, kahit na ikaw ay teacher, lawyer, o ano pa man yung natapos mo, no po, pagdating sa network marketing po, ang sabi dyan, success is not about talent sa network marketing. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling, pinaka-powerful na speaker, pero hindi lang daw yan. No po? It's not about talent, it's about consistency and focus. No po? Very important po yan. Okay? Consistency, ibig sabihin, pag nag-decide ka na gagawin mo tong negosyo na to, dapat tuloy-tuloy ka. No po? And also, dapat ikaw ay focus para may matapos ka. So ano daw po ang sabi? Ulitin ko po, focus is one of the most keys to success in network marketing. Ito yung susi. Kaya nagtanong ako sa inyo kanina, sino yung gustong maging successful sa Socialite Gold Gen? Sino dito yung gustong maging part ng ating mga Millionaires Club?
No po, sa Socialite Gold Gen. Ayan, nagtaas na si Ma'am Sherryin. Ayan, nagtaas po si Ma'am. Okay? Kung kayo po yung isa, okay, sa gusto maging successful sa ganitong industriya, very important po na malaman mo yung susi. At ang susi na yan ay yan po yung topic natin ngayong gabing ito. Okay? Kaya pag ito'y nawala, okay, nawala tong susi na to sa'yo, I'm sure po, isa ka rin sa mga tao na palipat-lipat ka na lang ng kumpanya, wala kang tinapos. Wala kang naging success. Tama po ba? Wala kang naabot. No po? Pag tinong ka na ko, nakailang company na sinalihan ko. No po? Pero pag hindi ka consistent and focus, ano po ang mararating natin? Wala. Wala po. Okay? So yan po yan. Now, so ano po ba yung meaning ng focus? Ayan, pag-usapan natin yung meaning ng focus. Sabi dyan, focus means directing your energy, time, and attention toward one goal until it becomes successful. Ano daw po ang meaning ng tinatawag natin na focus? Ang focus po, lahat ng ating oras, inilalaan natin yung oras natin, yung ating energy, yung lakas natin, and attention, nakafocus lang siya, nakadirekta lang siya doon sa isang goal. Ano tong goal na to? No po? To become successful. No po? Hanggat di ko na naaabot to, kunyari, yung goal of first, actually po, kaya ginawa natin yung ating ano po, yung ating first rank. Yung ating first rank po ay ano po? Dreamer. No po? Ang kaya natin nilagay yan sa pinakauna. Kung hindi mo kaya na maging dreamer, paano pa yung 5-star na elite na rank natin? Tama po ba? Kapag hindi mo kayang maging dreamer, okay po? Paano pa tayo yung gusto mo na kumita ng milyon kada buwan sa Socialite Gold Gen? Kung hindi mo kayang mag-dreamer. Yun yung first step kasi. Okay? Yung dreamer rank, ang tawag natin dyan ay first step to success dito po sa Socialite Gold Gen. Wala nang iba. Baka sabihin natin, Sir Jojo, baka yung first step, di ba yung sumali lang ako? Hindi po. Ano po? Marami po ang sumali sa network marketing hindi naging successful. Bakit po? Wala siyang goal. Tama ba? Wala siyang, alam mo yung wala siyang inaabot. So yun po yung maganda. No po? Ang maganda dito, ang first step ng success mo sa Socialite Gold Gen ay first ay dreamer. Wala nang iba. Okay? Kasi ang goal natin, kaya nilagay natin yan sa first rank natin, pagkasali mo, okay? Pagkasali mo, ang mindset dapat ng lahat ng member ng Socialite, no po, ay ano po? Mag-dreamer. Yun dapat. At kapag ikaw kasi merong goal, pag ikaw yung upline, sige nga, tanungin ko nga po dito, sino po sa ating audience ngayon ang meron na pong kahit isang downline? Sige nga po, pa-comment po ng me. Ayan. Ayan, si ma'am, meron na kaagad. Okay. Sino po? Yan, si Ma'am Mirna, meron na daw siyang isang downline. Okay. Next, si Sir Berhel, meron na rin daw isang downline. Very good. Okay, sino pa? Meron pa po ba na magko-comment dyan? Naku, yung ibang mga audience ko yata, wala yata kahit isang downline ha. So now, sige, hindi ko na hintayin. Ayan, ano lang pala, nag-lag lang pala. So me, si Ma'am Rose, si Ma'am Marie Chris, sino pa? Si Sir Eduardo, Sir Robert, o si Sir Robert, galing pa ng Jeddah, umaattend ng training, di ba? Si DJ, ayan, si GFAB, ayan, di ko nababasahin yung iba. So now, eto maganda. Okay. Ang network marketing, na po, lagi ko tong sinasabi at alam ko pong lagi nyo tong naririnig. Ang network marketing po ay monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa ng upline, yun yung gagawin ng downline. Tama ba? Okay. So, dahil yung sistema natin sa Socialite Gold Gen po, okay, ang first step to success sa atin ay dapat maging dreamer. Yun po. O, matanong ko ulit. Sino dito ang dreamer na? Ayan, pasagot nga po. Sino dito ang dreamer na? Pasagot po sa ating ano. Pasagot ulit ng ano, dreamer. Ayan, pa-comment nga po yung ng dreamer na word kung kayo po ay dreamer na. Sige nga po, yung iba po natin na mga nandito sa audience po natin sa online. Sino dito ang dreamer na? Sige po, pa-comment. Pa-comment nga po.
Ayun, me. Ayan, si Sir Robert pala, oh. Grabe, oh. Me, Ma'am Myrna. Ayan, mga dreamers natin. Marami-rami. Parang this week, ang dreamer natin ay this month yata, nasa 15 na. Ay, by the way, meron tayong awarding na gagawin ulit. No? Meron tayong ulit awarding na gagawin for dreamers. So dapat kayo po ay maka-attend. Ayan. At syempre, pag naka-attend kayo, gusto ko po na kayo din po ay dreamer. Okay. Ano yung feeling na ikaw po yung umaakyat sa stage, pinapalakpakan ka as dreamer? Di ba masarap? Maganda pong pakiramdam. At ang maganda dyan, yung downline mo, sabi ko nga kanina, sino dito may downline na kahit isa lang? Yung downline mo, kahit isa lang yung downline mo na yan, tapos umakyat ka, ay teka lang, hindi pala, 10 pala yung direct mo no? 10 na yung downline mo. Na po kasi umakyat ka sa stage eh. Okay, now, ang maganda dito, habang ikaw ina-awardan sa stage as upline, yung downline mo nasa baba, nanonood. Tama? At iisipin din nila, ay gusto ko ring maging dreamer kagaya ni upline. Tama ba? Eh, paano na lang, kung ikaw ay upline, hindi ka pa dreamer. Okay lang kung yung bago ka lang, walang problema. Tama po ba? Pero once na ikaw ay medyo matagal na, no po, dapat ang una mong i-goal, paano mo sasabihin sa downline mo na downline, dapat ikaw ay mag-dreamer. Tama? Mag-dreamer ka. Paano mo sasabihin sa downline mo na mag-dreamer siya kung ikaw mismo hindi ka pa dreamer? Tama po ba? So yun yung first rank natin. Okay? Kaya ang sabi dyan, ang una nating goal o yung i-focus natin, lahat ng member po ng Socialite Gold Gen, ang first goal natin, wala nang iba, ay mag-dreamer. Kaya ano po ito? Ayan po ay meron tinatawag na leverage about dyan. Paano yung leverage niyan? Pag ikaw as upline, goal mo maka 10 directs, at yung downline mo pag join, naka-mindset na siya na ang focus niya sa first month niya ay maging dreamer din, kagaya ng kanyang upline, ano po ang mangyayari? No po, yung progress ng ng network mo, yung paglaki ng network mo, mas bumibilis. So ulitin ko po, ano po, pa-comment nga po sa ating pong chat box. Ayan. Pa-comment po dyan. Ayan. Ano po yung first step to success? Ano yung ifo-focus muna natin? Pagka-member ng socialite, ano yung first na goal niya, na ifo-focus niya? Be a dreamer. Ayan. So alam na natin ha, dapat maging dreamer. Yun yung first goal. Okay. So tama. Very good. Yung ating mga umaattend sa Zoom, no? Sila po ay nagko-comment. So yun yung first goal. Wala nang iba. Ang goal natin, yes, umaattend tayo ng training, pero ang pinaka-first goal natin ay mag-dreamer. Wala nang iba. So, in-explain ko lang ng konti kasi gusto ko po na maging kultura ng bawat taga-socialite na once na nag-join ako, ang ituturo ko sa downline ko at sa sarili ko ay mag-focus sa first goal natin, which is mag-dreamer. Okay? Wala tayong ibang mindset kundi mag-dreamer once na nag-join po tayo. Okay? Remember, ang pinakamabilis natin na nag-dreamer po ay Cagayan de Oro. Ayan ha, taga Cagayan de Oro, taga Mindanao. No? Malupit yung mga taga Mindanao. Siya pinakamabilis sa record natin. Alam mo kung gaano katagal? 1 hour nag-dreamer. No po? Taga Cagayan de Oro. Yan. So, yun yung goal ng lahat. No po? So now, ang sabi dyan, ang focus na po, ang meaning ng focus. Focus means directing your energy. Binubuhos mo lahat ng energy mo, time mo, attention mo toward one goal until it becomes successful. Ibig sabihin, hindi ka titigil hanggat di mo nakukuha yung goal mo na yun. Sabi ko nga po, first goal is mag-dreamer. Kaya nga po, sige nga, ilan na lang para mag-dreamer po kayo. Nandyan, yung mga ating nasa sa Zoom natin at saka sa Facebook. Kung kayo po yung member na, ilan na lang po ang kulang nyo para mag-dreamer? Sige nga po, pa-comment nga po. Ilan na lang yung kulang mo para kayo po ay mag-dreamer? 8 na lang, sabi ni Ma'am Norma. 9 na lang, okay. So, konti na lang yan, hatawin na natin, tama? So, yun po, mag-focus ka doon
yung effort mo, yung full energy, time, and attention mo ay ano po, i-focus natin dyan sa goal natin yan na mag-dreamer. Okay po? Now, ang sabi dyan, in network marketing, this means focusing on what? Focus means directing your energy hanggang sa kayo po yung maging successful. Next po ay building your network. Ayan, paunti-unti. Pag build ng network po, maka-invite ka lang ng isa, nagdagdagan ka, meron ka ng organization, pero isa pa lang yung member mo, di ba? Pero at least paunti-unti, dumadami ng dumadami. Ano pa? Helping people succeed. Sabi ko nga kanina, yung marketing plan natin sa Socialite Gold Gen ay ano po ito? Helping people. No? Habang tumutulong ka na maging successful, kumita yung downline mo, kikita ka rin. Habang napupromote yung downline mo, napupromote ka din. Yun po ang maganda. Helping people succeed. Doon ka mag-focus. And also, following the system. No po? Bigyan ko ng kayong idea. Wag na po kayong, wag na kayong, alam ko meron yung iba po sa inyo na gumagawa, sinisistema. No po, yung business natin. Pero alam niyo po, wala na ibang sistema na gagawin ka dito. Ang goal mo, lahat ng bagong member, mag-direct ng 10. Yun ang first goal. Yung 10 na yun, ipag-goal din natin na mag-direct ng 10. Lahat yan, tatamaan lahat ng ranking and lahat ng part na promises natin sa marketing plan, makukuha nyo po. Okay? Wala kang malalagpasan dyan kapag ka ang goal na mo at ng downline mo ay maging dreamer, mag-direct ng 10. Lahat yan dadaanan mo. Lahat ng part ng ating marketing plan ay ano po, ma-enjoy po ninyo. Okay? So wala nang iba. Following the system, yun lang yung system. Pag join mo, mag-direct ng 10. Tapos. Tapos yung downline mo na 10 na direct mo, ipag-goal mo rin, maging dreamer, mag-direct ng 10. Tapos. Yun lang po yung sistema natin. 10 by 10 by 10 by 10. Hanggang sa ma-reach mo yung 5-star elite. And I'm sure po, pag 5-star elite ka na, ay wala na, sobra-sobra. Wala ka ng problema sa pera. Okay? So, following the system. Okay. Next, staying committed to the vision. Ano yung vision natin lahat dito? Makapag-create ng organization na magke-create din sa'yo ng passive income. And I'm sure po, lahat ng mapupromote ng ranking natin, actually kahit pangatlong rank lang, yung kahit 3-star elite lang or 4-star elite lang natin, pero yung kultura, no, yung sistema na ibaba mo sa buong organization mo, na ang goal pala, kapag ako po ay naka-invite ng isa, ang goal niya kaagad, mag-dreamer. Okay? Lahat, magdi-dreamer silang lahat. Yung system po, dire-diretso na po yan. Hindi na mapipigilan yan. And later on, yung vision mo na magkakaroon ka ng financial freedom, time freedom, meron kang passive income, na po, residual income, magta-travel ka sa iba't ibang mga bansa, given na po yan. Given na po yan. Mag-uumpisa yan sa isang downline, 2, pangalawa, pangatlo. Okay? So staying committed to the vision. Sometimes makaka-experience tayo ng mga challenges sa business. Given yan, ano bang negosyo ang walang challenges? Tama po ba? Even yung mga billionaires na, malalaki na yung mga companies nila, meron pa rin mga challenges na na-experience. No po? Actually po, bawal sa network marketing ang balat sibuyas. Alam mo yung balat sibuyas? Po? Bawal dito yan. Kasi pag balat sibuyas ka, mawawala ka sa focus mo. Tama ba? Dapat kahit anong balakid, anong challenges na na-experience mo, okay, nakafocus ka lang at committed ka lang dun sa vision. Saan ka ba papunta? Tama? Nakita mo naman yung ating pong 5-star elite na mga awards, yung mga rewards na pwedeng makuha po doon. Okay? Napaka matitindi. Dapat balat kalabaw daw. Ayan, sabi ni Ma'am Ana. Dapat balat kalabaw. Okay? Opo? Pero I mean, dito po, lahat ng pagdadaanan mo, lahat ng business may challenge. Pero yung challenge na yan, ngayon lang yan. Dapat nakafocus ka, committed ka, nakastay ka doon sa vision kung saan ka papunta. Okay po ba yun? Ayan ha. So yan, dapat nakafocus tayo. Sabi doon, sa isang goal natin until it becomes successful. Hanggat di mo naaabot yun, huwag kang tumigil. Tama?
huwag kang tumigil. So, now, a powerful definition of focus is, ito yan, alam na natin to eh. Ano ba yung meaning ng focus? Follow one course until become successful or successful. Iisa lang na daan. Parang pupuntahan ka na isang lugar, at yung lugar na to, ito yung pinakadaan niya, wala ka nang dumaan kumaliwa, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ang nangyari sa'yo, pag ganun-ganon ang daan mo, imbis na mabilis ka, lalo kang babagal. Tama ba? So, following one course until successful. Yun yung meaning ng focus. Okay? Napaka-importante po nito. Now, tuloy natin. Okay. So, bakit importante po? Yun ang question. Why focus is important in network marketing? Okay. Bakit po napaka-importante nito? Sabi dyan, network marketing is a long-term business, not a get-rich-quick scheme. Ayan. Marami pong mga sinasabi nila na sila po ay mga network marketer. Pero po, ang tingin nila sa network marketing, short-term lang na business. Tama? Yung negosyo lang na pang good for 1 year, good for ilang months lang, basta mabilis lang kumita. No po? Basta malaki, mabilis lang tumubo, mabilis lang kumita. Ganun po ang tingin ng iba sa network marketing. Pero tayo po as professional na network marketer po, tayo po ang tingin dapat natin sa ganitong negosyo, long-term business. Tama? Na kahit na magsilaki na yung mga anak mo, tama? Kahit na pumuti na yung buhok mo, yung pinaghirapan mo, still, ini-enjoy mo pa din. Tama? Ini-enjoy mo pa din. Yun po ang tingin dapat natin sa network marketing, sa Socialite Gold Gen. Kung nakikita nyo po ito na short term lang, para makasurvive lang, hindi para sa inyo to. Okay? Kami po as part po ng company, ang goal natin dito pang matagalan, long-term business. Pero kung gusto mo nang mabilisan lang nakita, maraming company dyan na overpromise. Tama? Na nakadesign yung market plan nila, mabilis kang kumita, mabilis din naman na hindi na kayo magkita-kita. Tama? Bakit po? Wala na. Tama po? Nawawala na yung company. Tama po ba? So, ang sabi dyan, network marketing is a long-term business, not a get-rich-quick scheme. Bakit po? Kagaya namin, no po, hindi po tayo bumabata. Ang goal po natin, yung negosyo na ginagawa po natin sa Socialite Gold Gen, pakikinabangan ng kahit anak natin. Okay? Ano po ang mga reason? Many people fail because ano po yon? Anong ginagawa nila? Bakit marami hindi nagiging successful sa ganitong business? Sabi dyan, jump from company to company. Patalon-talon. Medyo may lahi pong palaka. Di ba po? Pag sabi natin may lahing palaka, palipat-lipat ng kumpanya. Wala nang tinapos na kumpanya, ginawa tong kumpanya na to, lipat na naman, may bago na naman na tawag ito, na kumpanya. No po? Talon. Wala nang natapos. Okay? Pagka ganun po ang mangyayari, masisira yung credibility mo. Tama po ba? And also, ikaw mismo mapapagod ka. Kasi tumatanda tayo. Hindi naman tayo pabata. Tama po? Buti sana kung tayo po ay 18 years old lang, okay lang, walang problema. Tama po ba? Pero pagpalipat-lipat ng kumpanya, nag-fail ang isang networker na po o network marketer. Ito pa, get distracted by other opportunities. Nandito na sa isang magandang kumpanya, magandang produkto, magandang marketing plan, may nakita na naman siya. Ay, parang double your money. O kaya, maliit lang yung entry, pero sandamukal yung yung high pairing, di ba? Wala daw pong may yung iba, walang unlimited pairs per day. Na po, walang safety net. Aba, patay pagaganon tayo, opo, bahala kayo kung yun po yung gusto po ninyo. Tama po ba? Na po, pero ang goal natin dito, sabi diyan, yung mga tao kaya nagfe-fail, get distracted by other opportunities. Alam mo, pag may bago, lipat na naman siya. Ano pa? Pangatlo na reason, quit too early. Alam mo, yung bagong-bago pa lang, no po, hindi pa nga dito kumikita, hindi pa nga nakapag-build ng organization, lipat na naman ng ibang company. Tama po ba? No? Nagki-quit agad-agad. Kulipat ng company o kaya wala pa siyang nagiging result, quit na naman siya.
Okay, nag-quit na nag-quit. Alam niyo, nagiging habit yan, yung pag-quit. Nagiging habit din po yan. Okay? Kaya marami po tayong mga kakilala na ganyan po ang nangyayari po sa kanila. Okay? Para siyang parang langaw. Di ba yung langaw, palipat-lipat yung langaw, di ba? Na po, yung langaw po kung saan yung kung saan yung pwede niyang dapuan, lipat siya ng lipat ng ganon. So parang langaw, na po. So ayaw naman natin na maging langaw po tayo. Now, ano pa? Ito pa, lose belief when challenges appear. Ayan. Nawawalan po sila ng belief kapag may mga challenges. Sabi ko nga po, even yung mga malalaking companies may mga challenges din po. Pero nyo po, ang napansin ko po, sa network marketing, kapag kasama ka, sa habang nag-uumpisa pa lang yung company, kunyari nag-a-adjust pa lang yung company, like yung company po natin, yung system po natin, pinakita natin kanina, no? Yung ating pong, yung upgrades po natin na gagawin sa ating dropshipping, sa loob ng ating mga stockies, di ba? Ngayon po, ang maganda dyan, tayo nag-a-adjust pa lang. Tama? Kasi bago pa lang yung company. Pero pag dyan pa lang, sa pag-uumpisa pa lang, gusto mo perfect agad-agad yung company at nag-quit ka, walang problema sa amin. Kami po, tuloy-tuloy po kami. And nakita po ng ating mga members kanina dito, dinemo namin yung ating dropshipping, yung sa loob ng stockies natin, yun yung mga parating na improvement ng ating pong system. Okay? So challenges given yan. Na po, kahit sa malalaking company may challenges, pero pag ikaw yung huminto, hindi talo yung kumpanya, talo ikaw. Okay po? So ayan po yan. Many people fail because of yung na reason po na yan. Ngayon, ang sabi dito, successful leaders stay focused long enough for the results to appear. Na po, yung mga naging successful na mga leaders kahit saang industry, maging yan ay sa politika, yan ay sa science, o saan man. Na po, yan po ay yung kahit saang leadership yan, okay, sila po ay talagang nagstay focus ng matagal hanggang sa makita nila yung result. Tama? Ngayon po, ang maganda dito, na po, kaya very important, kaya sa question na, why focus is important in network marketing? Kasi po ang focus, ito yung magdadala sa iyo para makuha mo yung success. Okay? So yan po yan. Now, ito pa. Okay, so sorry, yan pala yan. Okay. Merong sample. Ito, merong mga example tayo. Kilala niyo po si Colonel Harlan Sanders. Meron tayong mga example. Ito yung mga tao na talagang nag-focus. Sino po ang familiar dito sa pagkain na ito? Yan, yung KFC. Sabi dyan, one of the best examples of focus is Colonel Harlan Sanders. Na po, medyo may edad na siya. The founder of Kentucky Fried Chicken. Sino nakakain dito ng KFC? Taas nga po ang kamay. Ayan. Sino meron ba nakakain na dito ng Yan, ng KFC? Ayan. Familiar naman siguro tayo dyan. Okay? Yan, si Sir Berhelda. Mukhang lagi to sa KFC. Ako mahilig ako dyan. Yung gusto ko yung unlimited gravy kasi yan eh. Yan. Alam niyo po, yung KFC, nag-work ako dyan nung college. Kasi working student po ako nung college. So habang nag-aaral ako, nagpa-part-time ako sa KFC. Na po, kaya naka-work po ako dyan, kaya napag-aralan ko yung history niyan. Ngayon, nasa business na ako, mas lalo ako nakarelate. Kaya sabi dyan, si Colonel Sanders, when he was 65 years old, meron na bang 65 dito? Meron na bang 65 dyan sa audience natin? Wala pa naman siguro, no? 65 years old, meron na po ba? O wala pong aamin? Yan, wala sigurong aamin. Okay, so ito maganda. Okay, si Colonel Sanders po, okay, siya yung founder ng Kentucky Fried Chicken. Nag-start siya, sabi when he was 65 years old, he started sharing his fried chicken recipe with restaurants. Ang ginawa po niya, siya po ay, inisa-isa niya yung mga restaurants at ino-offer niya yung kanyang chicken recipe. Fried chicken recipe. Alam niyo po, ilang beses po siya ni-reject? He was rejected more than 1,000 times. Grabe yun, no? Ikaw po, sino dito ang naka-experience na? Alam niyo po, maganda lang sa Socialite Golden. Napaka-konti, no? Napakaliit ng percentage ng natin, ha? Ng rejection. Pag nag-invite ka ng 10, mga 8 nagjo-join. Okay? Yung 2 talagang wala lang talagang pera, di ba po? Kaya maganda invitahin mo yung may kaya talaga, may pera talaga o mahilig sa gold. Tama po ba?
Now, pero pag may pera talaga nag-join po sila. Okay. Okay. So now, ang sabi diyan, ilang beses po kayong nag-invite? Ano po? Nag-invite ka ng isa. O ba, hindi nag-join, Sir Jojo. Pangalawa, in-invite ko. Hindi ulit nag-join. Pangatlo, hindi ulit nag-join. Pero parang imposible yun. Pero dito kasi, sa Socialite Gold Gen, 8, ng mga 80% nag-join. Sa 100%, 80% nag-join po sa atin. Pero tingnan po si Colonel Sander. 1,000 times ni-reject. But, ang sabi dito, he stayed focused. Yun ang importante. Tama? Kahit maraming nag-reject sa kanya, si Colonel Sander, ano po ang ginawa niya? He stayed focused. Nakatingin siya doon sa, nag-commit siya kung ano yung vision niya, kung saan siya papunta. Eventually, his idea became one of the largest fast food chains in the world. Umabot pa ng Pilipinas. Tama? Yun po ang pag nag-focus ka, wag kang, kahit na may rejection, kaya kung kayo po ay naka-invite na, sino dito ang naka-experience ma-reject? Pwede pong pa-comment? Ayan. Pwede pong pa-comment? Ako po, Sir Jojo. Ayan, pa-comment nga po. Ako po. Ayan. Paano nga? Pa-comment? Kung kayo po ay na-reject na, ibig sabihin, nag-invite ka, hindi nag-join. Na po, ayan, napakarami na. At least part ng ano yan. Ako po, ayan, si Sir Berhel. So normal, may beses, ayan. Si Ma'am Norma, maraming beses din daw. Okay? Siguro naman, Sir Ferds, ayan, times 3 lang. O, times 3. Alam nyo po, bigyan ko kayo ng konting idea ha. Okay, 500 times daw si Ma'am Rowena. Grabe naman yan, Ma'am Rowena, 500 times. Muntik mo nang daigin si Colonel Sander ng KFC. Hindi, joke lang. Apo? Pero I mean, the more na mas marami kang beses na nare-reject, it means ginagawa mo yung business. Yung hindi po nag-comment na, ay ako Sir Jojo, never akong na-reject. Never daw na-reject. Bakit? Ilang beses ka ba nag-invite? Ilang beses ka ba nag-share ng business? Never din. No, never din. Kaya wala talaga rejection yun. Safe na safe, di ba ma'am? Okay. So kung kayo po, eto na, wala naman siguro na-reject ng 1,000 times, di ba? Pero tingin niyo po, lesson for network marketing. Rejection is part of the journey. Ulitin ko po ha. Rejection is part of the journey. Kaya pag nag-reject ka, part ng journey mo yan. Bilangin mo yan. O, 1, 2, 3, 4. Tama? Baka yung pang-5 nag-join na. Okay lang. Tama? Nag-join na yung pang-5. Pang-6 ulit, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, pang-10 nag-join ulit. At least may 2 ka na. 8 na lang para mag-dreamer. Tama? Alam mo, lagi kong inuulit-ulit yung dreamer. Kasi kailangan mo mag-dreamer kung gusto mong mag-dreamer yung downline mo. Hindi mo pwedeng i-push na mag-dreamer yung downline mo kung ikaw mismo hindi ka nag-dreamer. Okay? Malinaw po ba yun? Malinaw? Okay. Ulitin ko. 1,000 times. Pero nakafocus siya towards success. Wala siyang pakialam. Dire-diretso siya. Kaya very important, may natatapos at may naaabot sa buhay ang isang taong nakafocus. Okay? Pero pag di ka nag-focus, ano po mangyayari? Even yung success mo, hindi rin mag-focus sa'yo. Tama? Mapupunta yung ibang success, yung success sa ibang mga tao na nakafocus dun sa success po nila. Tama? Hindi po sa tao na nag-quit kaagad-agad. Isipin mo, 1,000 times na nireject si Colonel Sander. Okay? Tuloy natin. O ito pa. Para magkaroon tayo ng ma-inspire tayo. O kilala niyo to si Jack Ma. Si Jack Ma po, siya po ay founder ng Alibaba Group. Ilang beses po siya? Jack Ma failed many times in life, rejected from 30 jobs. Nag-apply siya ng trabaho, 30 trabaho. Inayawan siya. Rejected by Harvard 10 times. Gusto niya mag-aral sa Harvard, 10 times din siyang nireject. Ano pa? Failed many early businesses. Napakarami niyang tinayo na negosyo. Hindi naging successful. Oh, di ba? But he stayed focused on building his mission. Very important yung focus. Tama? He stayed focused on building his mission. Today, ano po ulit nangyari? Dahil hindi siya tumigil, nakafocus siya kung ano yung vision niya, kung saan siya papunta, Alibaba became one of the largest companies in the world. Parang si Colonel Sander. Tama po? Kaya, kung kayo po ay hindi titigil, sabi nga, sino nag-comment kanina? Si Ma'am Rowena, nakikita ko na. Ito yung, baka si Ma'am Rowena yung ano,
si Ma'am Rowena yung unang magiging 5-star elite? Kasi sabi niya, ilang beses daw siya? Five. Yan. No po? Pero ang maganda, alam niyo po, ang ganda ng training natin ngayon. Yung training na to, yun ang maganda sa network marketing. Ang training sa network marketing, pwede mong gamitin kahit saan actually. Tama? Pinapatibay yung dibdib mo dito. Pinapatibay. Ito po ay may bayad sa labas. Pag nag-training ka ng about sa ganitong training sa corporate, may bayad. Sa atin, libre. Tama po ba? So, dito po, ang sabi natin dyan, sabi niya, 500 times daw na-reject si ma'am. O baka si ma'am yung unang magiging 5-star elite. Tama? Si Ma'am Rowena siguro yung unang magiging magkakaroon ng Ferrari or libreng house and lot na worth 30 million. Tama po ba, Ma'am Rowena? Na po? So, the more na mas marami kang rejection, enjoy mo yan. Na po? Kasi magiging kwento mo yan later on. Ano i-share mo? Tama po? Pag kayo po ay tumayo tumayo po kayo sa stage at nag-share ka ng experience mo, nag-share ka kung baka naging successful sa Socialite Gold Gen, the more na mas kaiyak-iyak yung kwento mo, the more na mas nakaka-inspire sa maraming tao. Tama? Baka pag tinanong ka, anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Naging 5-star lang ako. 5-star elite lang ako. Wala akong ginawa. Hindi ka na-reject? Yes, di ako na-reject. Parang walang kwenta yung story mo. Tama ba? So sabi dito, si Jack Ma po, ilang beses na-reject, nag-fail, but still, ang sabi dyan, he stayed focused on building his vision. Kaya siya po ay isa, naging number 1 na pinakamalaking kumpanya sa buong China at pinakamalaking company sa buong mundo. Alam mo, meron siyang famous quotation. Sabi ni Jack Ma, sabi niya, today is hard, tomorrow will be worst, but the day after tomorrow will be sunshine. Kaya siya successful. Tama? Kung ano yung na-experience mo ngayon, huwag ka dun mag-focus. Today is hard. Tomorrow will be worse. Mas malala pa yung kinabukasan. But the day after tomorrow will be sunshine. It means yung success nando na. Naghihintay sa'yo at sa akin. Kaya anong lesson sa buhay ni Jack Ma? Okay. Ang sabi dyan, ang lesson sa buhay ni Jack Ma, success belongs to people who stayed focused when others quit. Kung meron ka, kunyari nag-start ka sa Socialite Gold Gen, marami kang nakikitang kasabayan mo. Yung iba nagsi-quit na, hindi mo na nakakita sa opisina, hindi mo na nakakita nagpo-post sa Facebook. Habang sila'y nagko-quit, ano daw po? Sa buhay ni Jack Ma, success belongs to people who stayed focused when others quit. Huwag kang maapektuhan yung iba nagki-quit, hayaan mo sila. Tama po? Mag-stay focused ka dun sa success na naghihintay sa'yo. Napakagandang quotation nito. Tama po? Success belongs to people who stayed focused when others quit. Tama? Hindi ikaw yung others Dapat ikaw yung nag-stay focus sa success mo. Okay? So, malinaw ba? Pwede pa comment nga kung kayo po ay nagtatututo sa ating training. Ayan. Sige po, pa-comment nga po ng learning. Yan, natututo na, di ba? Learning. Meron po ba? All right. Sabi ni Sir Robert, learning si Ma'am Rowena. Okay. So, nakakatuwa tong ating yan, si Ma'am Myrna, learning. So, yan po yan wala tayong pakialam. Kung yung iba ay nag-quit, hayaan mo sila. Nag-quit sila sa dreams nila, sa pangarap nila. Sabi ni Jack Ma, sa lesson sa buhay ni Jack Ma, success belongs to people who stayed focused when others quit. Ano po? When others quit. Wala tayong pakialam kung sila yung magsihinto. Basta tayo, dire-diretso tayo. Okay? So, malinaw yan Now, meron pang isa. Si Eric Worre. Sabi ni si Eric Worre, ito yung sikat na trainer din. Many top earners in network marketing did not succeed immediately. Hindi po agad-agad. Yung iba, naging top earner agad. Yung iba, wag kang manghihinaan ng loob kung yung yung mga kasabayan mo, naging successful na, kumikita na, na talagang kasama sila sa top earners, wag kang manghinaan ng loob.
Many top earners in network marketing did not succeed immediately. Hindi agad-agad. No po? Sabi dito, one famous example, Eric Worre, author of book GoPro, 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional. Alam niyo po, sabi dito, he struggled for years before becoming one of the most respected leaders in the industry. Bago niya na-build yung name niya, no po, talagang nag-struggle din siya. Talagang pinaghirapan din po niya. Ito yung kanyang advice. Sabi dito, network marketing isn't perfect. Hindi ito perfect. But it is better than perfect for people who stay committed. Who stay committed. Ano po ang mga naging successful dito? Yung mga taong nag-commit, talagang tatrabahuin niya kahit anong mangyari. Dire-diretso lang siya. Hindi to perfect na industry, pero ang maganda dito, marami po dito naging successful. At isa sa reason bakit sila naging successful, nag-focus sila and stay committed dun sa success na naghihintay sa kanila. So ano yung lesson sa buhay po ni Eric Worre? Sabi dyan, focus on the process, not the obstacles. Yung process po, yung kunyari nag-present ka, unang presentation mo na kinakabahan ka, hindi perfect. Process yan. Nag-invite ka, di ka sinipot, process po yan. So lahat yan ay proseso lang dun sa success na naghihintay para sa'yo. Okay? Now, okay, ito pa. Bigyan natin ng konting si Warren Buffett. Baka kilala niyo po ito. Ito po ay American billionaire. Sabi niya, the difference between successful people and a very successful people is that very successful people say no to almost everything. Ayan, almost everything. May pinagkaiba pala sila. No po? May pinagkaiba sila. No po? So, bakit po? Kasi pag yes ka sa lahat, ano po nangyayari? Ano po nangyayari? Wala kang focus pa, di ba? Pag ako yung may ginagawa isang bagay, kunyari naglilinis kayo ng bahay, tapos marami kang nakita ka na naman na isa, ginawa mo na naman yung isang bagay na eh. May nakita ka na isa na gagawin mo sa bahay, ginawa mo na naman. Lahat na ginawa mo, wala kang matatapos talaga. Okay? So very important yung tinatawag natin na focus. Si Tony Robbins, American author po ito, tsaka entrepreneur. Sabi niya, where focus goes, energy flows. Kaya daw po, sabi doon, yung focus daw po, ang meaning ng focus, yung dinidirekta mo lahat ng yung energy, time and attention sa isang bagay. Kung saan ka papunta. Okay? Kaya po, where focus goes, energy flows. Na po? Energy flows. Kasi doon muna ilalagay lahat. Na po? At alam po natin, na kapag ikaw ay nag-focus sa isang bagay na yan, lahat ng energy mo, time mo, attention mo, ay nilagay mo sa bagay na yon, yun po ay matatapos mo at ikaw ay magiging successful sa lugar na yon o sa bagay na yon. Ito pa, baka kilala niyo po si Steve Jobs, founder of Apple. Siya po yung founder ng Apple. Sabi niya dito, focus is about saying no to 100 other good ideas. Bakit kaya ganun, no? Sabi ni Steve Jobs, hindi may mga pumapasok sa kanya magagandang ideas. Pag nag-yes siya lahat doon, sabi niya, para maging successful tayo, kailangan nakafocus tayo at ang sabi niya dito, dapat magsabi tayo ng no dun sa mga other good ideas, magagandang idea. O para ma-explain natin ng maigi yan, ganito po yan. Okay. Sabi ni Steve Jobs, sabi niya, Steve Jobs believed that focus was the key to innovation. He said, focus is about saying no. Kunwari, nasa socialite gold dyan ka na. Ang ganda ng marketing plan, tama ba? Very very unique yung product. No po? Nandun din, tama rin yung timing. Kasi nasa pioneering stage tayo. Eh, anong nangyari ngayon? Mayroon na namang lumabas na isang company. No po? Tapos ini-invite ka na naman doon. Tapos ang nag-say ka naman, yes. Lahat ng bagong kumpanya nag-say yes ka. Yes, ng yes, ng yes. Ano na nangyari sa'yo? Di ba? Naging palaka ka na. Di ba? Wala ka nang natapos. Tama ba? Kaya palang sabi ni Steve Jobs, no? Founder ng Apple, sabi niya, focus is about saying no.
Bakit po? Ito may kwento po dyan. May kwento behind dyan. When he returned to Apple noong 1997, the company was struggling. Noong 1997, alam naman natin, hindi na masyadong naririnig yung Apple, di ba? Now, Jobs, ang sabi dito, eliminated many products. Ang dami yung mga engineers nila, maraming binibigay na mga good ideas. Magagandang produkto. Pagdating niya, dahil nag-struggle yung kumpanya, in-eliminate niya lahat yon, tinanggal niya lahat yung magagandang produkto na yon. And focus on only a few core innovation. Sabi niya, maganda naman lahat yung mga yan, pero tabi lang natin yan. No? Huwag tayong mag-focus dyan. So nag-focus lang siya dun sa iilan. This focus eventually led to a success of the iPad, iPhone, and iPad. No po, yung iPod po, yung sa music dati. Di ba? Yung naalala ko, yung iba siguro di nila naabutan to, yung maglalagay ka ng headset, tas music. Ngayon kasi may ano na, Spotify na. Before, nandyan lahat, di ba? May ilang gig lang yun. Meron akong ganun dati. No po? Now, kung si Steve Jobs po, nung bumalik siya sa Apple noong 1997, hindi nag-focus sa tatlong produkto na ito. Ano po nangyari? Walang nangyari sa Apple. Until now, struggling yung kumpanya nila. Pero sabi niya, eliminate yan. Magaganda yan, pero tanggalin yan. Dito tayo mag-focus sa tatlo. iPad, iPhone, and iPad. So, hindi pala masama na mag-say no. No po? Hindi lahat, ibig sabihin, hindi lahat ng opportunity na dumarating sa'yo, yes ka ng yes. Kasi wala kang matatapos. Tama ba? Ngayon, nasa socialite ka na. No po? Patunayan mo muna na kaya mong abutin yung success dito bago ka pa mag-entertain ng iba. Tama po? O mas maganda, mag-focus ka dito. Kaya sabi dito, anong lesson sa buhay ni Steve Jobs? Focus creates extraordinary results. Ulitin ko po. Focus creates extraordinary results. Wala akong nakitang naging successful na tao sa kahit anong larangan na hindi nag-focus. Tama? Kagaya ni Steve Jobs at si Steve Jobs. Makita niyo iba't ibang iba-ibang industry po ito. So hindi lang pala sa network marketing magagamit yung focus na yan, no po? Kahit saang larangan, no po, ay magagamit niyo po. Kaya very important na mag-focus tayo. Ibigay mo yung best mo. So, bigyan mo ng time na itong taon na to, dapat ibubuhos ko lahat ng galing ko dito sa Socialite Gold Gen. Ibibuild ko yung grupo ko. Ite-train ko yung mga tao ko. No po? So yan. O ito pa. Si Walt Disney. O di ba? Alam mo naman Disney. Kilalang si Mickey Mouse. Di ba? Ang favorite place, di ba? The happiest place on earth. Ay, Sir Ariel. Parang nagsulat ka, Sir Ariel. Huwag pong magsusulat. Yan. Okay? Sir Ariel, huwag pong na nasusulat po. Okay. Hindi pala to na bawal yung annotation. Sige po. So, may nasusulat kasi Sir Ariel. Okay. Now, sabi dyan, sa Walt Disney, the story of Walt Disney, sabi dyan, oy, thank you sir, binura mo sir. Thank you very much po. Okay. Sabi dyan, sa Walt Disney po, Walt Disney was once fired from a newspaper job because his boss said he lacked imagination. Buriin mo yan. Yung may-ari, yung inventor at owner ng Disney ngayon, or masikat na Disneyland, di ba? Happiest place on earth. Sino nakarating na dito ng Disneyland? Yan. Alam nyo, unang dating ko ng Disneyland, mga 2016. Tama ba? 15 yata. 2015. Nung nakita ko, medyo may edad na ako nun, nung nakita ko yung sina Mickey Mouse, parang mangiyak-ngiyak pa ako sa tuwa ko. Kasi nakikita ko lang yun sa cartoons dati, sa palabas. Tama po? Ngayon, ang maganda, kahit paulit-ulit ka, meron pa ring effect eh. Kahit pa balik-balik ka na nakakasawa na pumuntang Disneyland, pero still may effect pa rin yung Disney. Okay? Pero alam niyo po, yung tao na nag-imbento niyan, siya po ay nawalan ng trabaho, tinanggal siya sa newspaper job niya. Sabi niya, wala kang lack of imagination, kulang yung imagination mo. Isipin mo yan, his first animation company went bankrupt. Tinanggalan siya, sabihan siya, kulang yung imagination mo. Pero nakita mo naman ang Disney ngayon, di ba? Pero nag-bankrupt pa yung kanyang company. But Disney stayed focused on his dream of creating magical entertainment. Isipin mo, sinabihan ka, kulang yung imagination mo. Tama? Pero itong tao na ito, nag-focus siya sa pangarap niya
to create, creating magical entertainment. Ano po? So today, ang sabi dyan, the Disney brand has become one of the most powerful entertainment companies in the world. Pumunta ka ng Amerika, may Disney. Pumunta ka ng Japan, may Disney. Sa China, may Disney. At dinadayo ng maraming tao, libo-libo, araw-araw ang pumapasok sa Disneyland. And of course, yung kanyang palabas pa. Na po? So, anong lesson sa buhay ni Disney, ni Walt Disney? Great success often comes after many setbacks. Pag merong mga nangyari na hindi mo gusto, na naging malungkot ka, hindi ibig sabihin yan hanggang dun ka lang. Merong naghihintay sa'yo na mas malaki. May naghihintay sa'yo na mas maganda. Kagaya po ni Walt Disney. Kaya sobrang laki po niya ngayon. Okay? Okay, ito pa. Next story. Na po, si Thomas Edison. Kilala niyo to di ba? Wala tayong mga bulb ngayon kung wala siya. Okay? Yung mga ilaw. Sobrang dilim siguro ng buong mundo ngayon kung wala po itong taong ito. Si Thomas Edison failed thousands of times. Na po, habang iniimbento niya po yung ilaw, okay, while inventing the light bulb, many people told him to give up. Kasi ilang beses po, na po, ilang beses po siya nag-fail, 10,000 times pumutok yung ilaw. Habang iniimbento niya, pumutok. Iniimbento niya ulit, pumutok. Sabi ng mga tao, mag-give up ka na. Na po? When asked about his failures, he famously said, ito sinabi niya, in-interview siya, bakit di siya tumigil? Sabi niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Na po? Kaya pag nag-present ka, hindi ka agad nag-join, okay lang yun. Nagpa-practice ka lang. Tama? Nag-present ka ulit pangalawa, hindi nag-join, okay lang. Pinagpa-practice mo lang siya. Tama? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Sigurado ako, pang-lima, medyo nasasaulo mo na ng konti. Pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampu. Kahit di pa mag-join yan, okay lang. Sabi niya, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Nabo? Sabi dito, because of his focus and persistence, he changed the world with one of the greatest invention in the history. Kaya lumabas yung mga ilaw na yan. Dahil sa tao na ito, kay Thomas Edison. Di po siya tumigil. Tama? Ano po ang lesson? Persistence and focus always win. Wala kang ibang pupuntahan. Basta dire-diretso ka lang at mag-focus ka lang. Na po, ang sabi dyan, always win. Laging panalo ang ending. Na po? Ang talo pag nag-quit ka. Na po? Kaya quitters never win, ang sabi po. Okay? So yan po yan, no? Ay, meron pa isa, si Bruce Lee. Na po, si Bruce Lee. Sabi ni Bruce Lee, kilala niyo to, di ba? The successful warrior is the average man with laser-like focus. Yung greatest warrior, successful warrior po. So ito daw yung merong laser-like focus. Kaya kung ikaw po ay, ito yung goal mo, at wala kang, yung kung saan-saan yung paningin mo, dapat laser-like focus, nakadiretso ka. Talagang gigil na gigil ka, makuha mo yung success mo. Na po? Yun po ang nagiging successful. So, punta na tayo dito. Merong 4 activities to focus in network marketing. Ano po itong mga 4 activities na to? Successful distributors focus only on the 4 main activities. Number 1, prospecting. So very important to, always meet new people. Huwag kang mag-focus na pag nag-invite ka na isang tao, done ka na, hanggang dun ka na lang. Hindi po. Pagka nag-invite ka na isang tao, invite ka lang ng invite, maghanap ka na maghanap ng prospect. Tama? Katrabaho mo, kapitbahay mo, katabi mo sa school, katabi mo sa trabaho, katabi mo sa ospital, katabi mo sa jeep, katabi mo sa bus, katabi mo sa fast food. Unlimited, ang daming prospect. Okay? Ngayon, pag nireject ka na isang tao, huwag ka mag-focus doon. Invite, always meet new people. Okay? Yung kalaro mo sa basketball, kalaro mo sa badminton, kalaro mo sa kung ano pa man. Your network grows only when new prospects enter your pipeline. Ayan. Kaya wag kang tumigil mag-prospect or prospecting. Na po, ang madali nga ngayon, marami mga friends sa Facebook. Invite ka lang ng invite.
O kagaya, meron dito. Nandito ba si Ma'am Karen? Tingnan ko nga. Andito ba si Ma'am Karen? Andiyan ka ba, Ma'am? Nandito ba si Ma'am Karen? Na-meet ko to si Ma'am Karen sa Bataan. Doon ko lang siya nakakwentuhan namin ni Chairman. Sabi niya, alam mo nangyari sa kanya? Nag sa Facebook lang. Tapos walang nag-invite sa kanya, naghanap siya ng upline. Isipin mo, yung tao na to, networker po ito. Negosyante, may traditional business, negosyante pa. Nga po? Tapos ang ginawa niya, na-meet niya, nakita niya yung socialite gold dyan. Ba, kakaiba to gold. Mahilig siya sa gold. Okay? Tapos sabi niya, inaral niya. Bago pa siya ma-invite ng ibang tao, inaral niya na yung negosyo natin. Tama? Pinanood niya sa YouTube, sinearch niya yung mga YouTube, pinag-aralan niya yung marketing plan, tapos naghanap siya ng upline. Ang nahanap niya, nandito ba si Sir DJ? Tingnan ko nga kung nandito si Sir DJ. So baka nandito si Sir DJ. Nahanap niya, nung si Sir DJ, post sa Facebook. So ang ginawa po niya ay ano po? Ayan, ang nangyari po, ang ginawa po ni Sir, minessage niya si Sir DJ. Nung minessage niya, si Sir DJ, napakaswerte, naging upline ni Ma'am Karen. O, di ba? Ganun lang yun. So, prospecting. Isipin mo to, yung tao, yung naghanap ng upline. Kaya ikaw, kung wala kang downline ngayon, maghanap ka sa Facebook. Marami. Tama? Active ka lang sa posting. Pangalawa, presenting the opportunity. Share the business presentation. Alam niyo po, walang naging successful sa gantong business na hindi nag-present. Very important mag-share ka. Pag-aralan mo kung paano po. Pakinggan mo na pakinggan yung upline mo kung paano mag-present. Meron tayong SOA, yung Socialite Opportunity Awareness. Pakinggan mo na pakinggan. Tama po? Hanggang sa masaulado mo. Paunti-unti, masasaulo mo ng papasaulo. Sabi ko nga po, present ka lang ng present, ng present, ng present. Na po? Yun yung number 2 na mga activities na kailangan mong gawin para makapag-focus ka sa network marketing or sa Socialite Gold Gem. Now, remember, tandaan natin to you are not convincing people. You are showing them an opportunity. Sinishare mo lang sa kanila. Ipakita mo yung marketing plan. Sabihin ko nga kanina, di ba nabanggit ko na kanina si Ma'am Karen, hindi na kailangan explainan. Nag-research na siya. Alam niya na kung ano yung socialite. Naghahanap na lang siya kung kanino siya dudugtong. Yun ang maganda. Tama? Kaya ikaw, present lang ng present. Wala ka doon para i-convince siya. Kailangan lang ipakita mo sa kanya kung ano yung opportunity natin. Tama? So remember, you are not convincing people, you are showing them an opportunity. Na napakaganda opportunity. Pangalawa, prospecting. Pangalawa, presenting the opportunity. Pangatlo, follow-up. Most people join after several follow-ups. Follow-up is where many sign-ups happen. Follow-up po ay napaka-importante. Na po? Dapat, kunwari napresentan mo siya, di kagad siya nag-join. I-follow up mo. Tawagan mo. Kamustahin mo. Puntaan mo sa bahay. I-follow up po ninyo. Okay? Napaka-importante po niyan. And number 4 is training and duplication. Teach your team to do the same simple system. Invite, present, follow up, and train. Napaka-importante. Actually po, etong training natin ngayong gabi, ito po ay part ng training. Hindi na ikaw yung nag-explain. Hindi na ikaw yung nag-training. Ang nag-explain na kami na. Ang gagawin mo lang, iset na lang natin every Monday. Tandaan niyo po ito Every Monday, lahat ng mga bagong member ninyo, kausapin nyo kaagad. Ma'am, sir, nag-join ka na lang din naman. Na po, every Monday, 7 p.m., attend ka ng training. Every 7 p.m. ng Monday, attend ka ng training. Libre po yun. Walang bayad. Okay? So natutulungan natin yung mga uplines. Every Monday ito iba-iba speaker. By next week, baka si BP Jeho ang speaker. By next week, baka si Presmon ang speaker. So yung ating mga management, sila po ang nag-i-speak. Kagaya po ngayon, ako po ang inyong pong lingkod, ang speaker. Na po? So ang gagawin mo lang, ang goal mo lang, ay yung mga bago mong member ay paatinin nyo po ng training every Monday, 7 p.m. Okay? Pero mas maganda, kasama mo sila na uma-attend ng training dapat. Okay? Dapat kasama mo silang uma-attend ng training. Yun po ang maganda dyan. Okay? Yun yung number 4. 4 activities. Okay? Invite, present, practice ng presentation, follow up, and training.
Bakit kailangan nyo pong mag-practice mag-present? Hindi palaging nandyan si upline na magpe-present para sa'yo. Hindi lalaki yung network mo kapag si upline lagi yung hihintayin mo. Eh paano kung wala si upline? Nandito ka sa opisina, nandito na yung prospect mo, nagbigay na ng oras. Sino magpe-present? Pag-practicean mo, mag-practice ka. Okay? So yun po yan. So o kaya, pag nagpe-present si upline, huwag kang paalis-alis. Makinig ka dapat, pakinggan mo kung paano mag-present si upline. No? O kaya pag meron tayong SOA, kahit online man yan, kahit yan ay mapa-Zoom, I suggest kayo po ay kayo po ay umattend. Upuan nyo, pakinggan nyo ng mabuti, especially kung bago ka pa lang. So ang sabi dyan, this is how network marketing multiplies. Meron kang 100 na downlines, lahat nagpe-present. Ano mangyayari sa network mo? Wala kang choice, lalaki yung network mo. Tama? Lalaki ang network mo. So very important yan, yung apat na yan. Now, the law of consistency. Sabi dyan, pag consistency, ang sabi dyan, yan tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. So may batas dyan. Sabi dyan, small daily actions create big results. Small daily actions create big results. Alam mo yung yung maliit na patak ng tubig. Kapag tuloy-tuloy, kahit maliit lang na patak ng tubig, yung bato, ano nangyayari? Nabubutas niya. Matibay yung bato, yung tubig maliit lang, konti lang, pero dahil tuloy-tuloy siya, nabubutas niya yung bato. Consistency. Tama po? Small daily actions create big results. Example, okay, daily focus plan. Invite 10 people daily. Invite ka na 10 tao. Message mo sila, invite ka, daily yan. May-reject ka o hindi, walang problema. Present 3 prospects every day. Pwede pong isendan mo yung video, pwedeng presentan mo online, pwedeng one-on-one, daily. Na po? Follow up with 5 people. Yung mga napresentan mo, sulat mo yung pangalan, i-follow up mo. Then train 1 team member every day. Or mag-focus ka, kailangan meron kang ma-duplicate na kagaya mo sa network mo. Na marunong din matuto rin mag-present later on. Ngayon, pag ginawa mo to, okay, yung daily focus plan na to, if you do this consistently for 6 months, your business will grow significantly. Kasi, everyday, biri mo, ilang tao nakakausap mo sa isang buwan? Tama? Ilan yung pinipresentan mo sa isang buwan? Napakadami. So tuloy-tuloy mo yan, maging consistent ka dyan, sa 6 months, I'm sure po yung business ninyo sa Socialite Goldgen ay lalaki significantly. Okay? Duplication and leadership. If someone joins, help them learn the same simple system. Pag meron nag-join na, oy, Jojo, Sir Jojo, meron nag-join sa akin, isa. O, turuan mo na kaagad. Okay? I-duplicate mo na kaagad. So ano po yung 4? Invite, present, follow up, and train. Kasi po, ang sikreto sa network marketing, duplication is what turns a small team into a large organization. Ayaw natin na dumami yung downline mo na ikaw lang marunong. Okay? Very important yung duplication. Para kahit saan sila, kahit saang lugar sila, napunta sila ng birthdayhan, napunta ng kasalan, napunta ng reunion, kahit wala ka doon as upline, nagpe-present sila, nag-share sila ng business. Kaya duplication is what turns a small team, maliit pa lang yung team mo, into a large organization. The best po yan, yung tinatawag natin na duplication. So the leader's mindset, a focused network marketer leader understand. Ito na, para sa mga leaders. Tingnan natin kung ang mindset natin ay leader. Sabi dyan, success takes time. Talagang pinaghihirapan siya. Inuunti-unti siyang pinapalaki. Hindi po biglaan. Wala pong mabilisan. Yes, merong mga mabilis agad dahil ready na yung team niya. Pero success takes time. Talagang pinagsisikapan siyang gawin. Kahit paunti-unti. And then ang sabi dyan, rejection is part of the process. Part ng proseso yan, na-reject ka, part of the process. Okay? Then, growth requires patience. So habang ikaw po ay habang nagpapalaki ka ng network, marami kang mamimit ng mga tao, may mga
demanding na tao, may mga tao na sakit sa ulo, may mga tao na sumusunod, no? May mga mababait din naman na downlines, di ba? Pero may mga downlines talaga na medyo pasaway. May mga downlines din na medyo demanding. Tama po ba? Pero sabi diyan, growth requires patience. So as a leader, kailangan nating maintindihan po ito. No po? A focused network marketer leader understands that growth requires patience. And ikaw din mismo nag-grow ka as a leader, di ba? Next, leadership requires consistency. Bakit po? Kasi pag ikaw yung leader, na nalalagasan ka ng downline, may mga downline na sobrang active tapos nawawala din sila. Pero ikaw as a leader, huwag kang mawala. Tama po? Dire-diretso ka lang. Tama po? Committed ka. Sabi diyan, leaders do not quit when result are slow. Ang leader daw, kung medyo mabagal yung takbo ng business, di ka agad nagka-quit yan. Dire-diretso lang yan. They stay committed to the long-term vision. So, sabi ni Aristotle, it is during our darkest moments that we must focus to see the light. Tama? The more na meron kang, yung na-experience mo, yung darkest moment mo, nalalagasan ka ng downline, tama? Ikaw na lang mag-isa, tuloy-tuloy ka lang. That we must focus to see the light. Nakatingin tayo. Kasi pagka dark, mas nakikita mo yung light. Tama po ba? And success, masarap yung success kapag maraming failures din na na-experience. Tama po ba? Pero syempre, natututo ka, nag-learn ka dun sa mga past experiences mo. Huwag mo nang ulitin. Okay? So now, kapag ikaw ay nag-focus, no? Marami ka mang rejection na na-experience, marami ka mang failures na na-experience, hindi agad-agad, lumaki agad din yung network mo, pero dire-diretso ka lang. The reward of focus. Pag di ka nagpatinag, no? Hindi ka nagpa-apekto at nanatili kang focus dun sa vision mo, sa goal mo. Ang sabi diyan, those who stayed focused in network marketing often achieve. Sila po yung mga nakaka-achieve ng ano po, financial freedom. Time freedom. Tama? Yung tipong financial freedom, wala ka nang pakialam sa presyo. Tama? Pag tumingin ka, pag bibili ka sa grocery, bumili ka ng damit, bumili ka nag-mall ka, wala ka nang pakialam, wala kang tingin-tingin sa presyo. Bili mo na kagad. Financial freedom. Time freedom. Hawak mo yung oras mo. Libre yung oras mo. Tama? May oras ka sa family mo. And that's time freedom. Ito yung reward ng mga taong nag-focus na mga leaders. And then also, binanggit ko na kanina, passive income. Pag sinabing passive income, tulog ka, kumikita ka. Kumakain ka, kumikita ka. Habang naliligo ka, kumikita ka. Habang nagkakape ka, kumikita ka. Habang nilalaro mo yung anak mo, pinapasyal mo yung anak mo, kumakain kayo sa labas, still kumikita ka. Tawag dyan residual or passive income. Yun yung rewards ng mga nag-focus na po ng mga leaders. And also, ano pa? Travel opportunities, given yan. Kapag once na lumaki yung network mo, banggitin mo yung bansa na gusto mong puntahan, baka sa income mo pa lang, kaya mo nang puntahan. Pero maganda dyan, sa Socialite Gold Gen, libre na rin po yan. Tama? Iikot tayo sa iba't ibang mga bansa. Na po? Kaya kung di mo nakikita ang sarili mo, na ine-enjoy ito mga bagay na ito, na po, ito yung tinatawag natin na vision. Pero pag nakikita mo ngayon pa lang, hindi mo ito nabivisualize, isa ka sa mag-quit. Sigurado po ako dyan. Okay? Isa ka sa mawawala. Konting hirap lang, konting pagod lang, konting challenges lang. Na po, naging balat sibuyas na pagsabihan ng konti ni upline, nag-quit na kaagad. Bakit? Hindi siya nakafocus dun sa vision. Ito yung reward nung mag-i-stay. Ito yung reward ng magfo-focus na gawin ang business na to. Financial freedom, time freedom, passive income, travel opportunities, iba't ibang bansa, and also recognition and leadership growth. Papalakpakan ka ng maraming tao. Hindi lang ng 300 na tao. Kagaya ng ating event nung nakaraan, 300 lang yun. Later on, ang papalakpak sa'yo, libu-libong tao. I-recognize ka kapag nag-focus ka. Yan yung reward ng focus. Kaya sabi ito, but these rewards come only to those who stayed focused long enough. Long enough. Na po? Para to sa mga tao. Banggitin natin lahat ulit.
financial freedom, time freedom, passive income, travel opportunities, recognition and leadership growth. Ito po ay i-enjoy ng mga tao, ng mga network marketers, ng mga taga-socialite na magfo-focus. Na po, sila po ang deserve nila na i-enjoy itong mga bagay po na ito. Kaya sabi dyan, last slide. Last slide na po tayo. Most people quit too early. Alam mo yung unang buwan pa lang, pangatlong buwan pa lang, nag-quit na. They stop when results are not immediate. Hindi mabilisan na result. But every successful leader understand this truth. Focus plus consistency plus time equals success. Kaya po sabi dito sa slide natin, if you stay focused on the system and help people succeed, the rewards will come. Financial freedom, time freedom, travel, leadership recognition, but only for those who stayed focused. So lahat yan, ma-enjoy ng mga tao na magpo-focus lang. Hindi po yung mag-quit ng maaga. Tabo? Most people quit too early. Pero kung mag-i-stay ka, mag-focus ka, consistency, tuloy-tuloy lang, success ay para sa'yo. At mas maganda ang kwento mo. Tama? Mas magiging maganda yung kwento mo once na ikaw ay marami kang ma-experience na, alam mo yung experience mo na talagang pinaghirapan mo bago mo ma-reach yung success mo dito sa Socialite Gold Gen. Tama ba? So, very important, enjoy mo yung journey mo. The more na mas maganda yung kwento, the more na mas maganda yung, mas marami kang challenges, the more na mas maganda ang kwento mo. So, tanungin kita, kaibigan, kamusta yung kwento mo sa Socialite Gold Gen? Tama ba? Kamusta yung kwento, magiging kwento mo dito? So, lahat ng ine-enjoy mo, ay lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat ng gagawin mo, no po, ay ang gawin natin, enjoy mo lang. Huwag kang magpa-apekto, kundi i-enjoy mo yung journey mo dito po sa Socialite Gold Gen. Okay po ba 'yon? So, meron po ba kayong natutunan? Sige nga. Kung kayo po ay merong natutunan, say yes. Ayan, dyan sa ating chat box. And request natin, no? Teka lang, paano ko ba to? Yan, say yes. Okay. Thank you very much na po. At tayo po ay, yun, marami pong natutunan. Okay, okay. So, pwede tayong teka lang. Okay, yan, okay. So, para makita ko kayo, hindi ko kayo makita eh. Yan. So, thank you very much po, no, sa ating sana meron kayong natutunan. And I hope na lahat na ma-experience mo, enjoy nyo pong maigi. Tama? Huwag kayong magpa-apekto. Gawin yung inspiration. Lahat ng mga challenges na habang ginagawa mo yung business. At huwag na huwag ikaw yung unang magko-quit. Tama po? Huwag na ikaw mag-focus ka dun sa success mo. Mag-focus ka kung saan ka papunta. Tama po ba? So now, dahil dyan, pwede pa tayong open kayo ng camera. Ayan, pwede kayo mag-open ng camera para tayo po ay Recording stopped. tayo po ay mag-picture. Ayan. So smile po.